Mga kababayan, nakakalungkot na itong si Ma'am Hanilet Avancenia ay pinuputakte na naman ni Jollibee. Putakte na Jollibee ba? Bubuyog na nga, wasp pa, ano ba? Ano ba siya, bubuyog or wasp? Tawag sa kanya ni Pebbles si Sadako. Ining, maligno ka raw, sabi ni Pebbles. Mukha kang maligno. Hoy, Ining, ayusin mo yung lighting ng live mo. Kaya ka tinatawag siguro ni Pebbles na Sadako. Tapos sasabihin, intrigada naman niya kami, ito, kakampi na naman ni Pebbles. Oh, talagang si Maui na yung tao ni Tambalos-los. Hindi naman kasi ako inaaway ni Pebbles. Ayan, kayong dalawa ang mortal na magkaaway. Ang tawag niya sa Jollibee ay si Sadako. Mukha ka kasing maligno sa live mo. No? Ang lighting mo talagang parang may lalabas na na laman lupa or multo sa live mo, dilim ng tapos yung pagmumukha mo, mukha ka pang nangangagat, papunta na sa witch ang itsura mo, witch, parang witch na talaga, no? Medyo pahaba rin ang mukha ni Jollibag eh. Tapos yung ilong niya, pag ikaw nilagyan ng mga kulugo sa mukha, witch ka na talaga. Sabihin natin, hindi ko na namang mambuli. Ito, nakakainis kasi mga kababayan dahil nakikialam siya at she's maligning Ma'am Hanilet Avancenia. Again, si Ma'am Hanilet at si Kitty Duterte, ang mag-inang yan, ang kasama ni PRRD sa buhay ngayon. Hiwalay na kasi siya sa kanyang asawa na si Ma'am Elizabeth Zimmerman Duterte. Yung mga anak niya may kani-kanyang pamilya na rin, malalaki na. Pero si Kitty, maliit pa, di ba? Kita nyo, teenager pa lang yan nung naging presidente si PRRD. So kasama sa buhay or kasama sa bahay, di ba? Live-in partner ni PRRD si Ma'am Hanilet. Yang dalawang yan, yung mag-inang yan, ang most traumatized among the Dutertes. Okay, wala naman doon si Baste nung kinidnap si PRRD nung pinwersa, nung hinaras, nung hinila, nung pinilit. 'Di ba? Gaano kasakit 'yun sa mag-ina? Na gustong umuwi ng Davao paglapag ng NAIA, hindi nakauwi at pinilit isakay sa eroplano. Illegal yung ginawa. Traumatized. Tapos iintrigahin mong poke ng ina mo ka. Nakakawala ng composure, no? So, ayun nga, kanina nagbigay ng update si Ma'am Hanilet sa Duterte Street, kausap ni Spokes Harry Roque, kinausap din niya yung mga tao doon, no, mga Pilipino na bumabalik at bumabalik pa rin doon para magpakita ng support kay PRRD. Sabi niya, alam pala ni PRRD. Alam nila ni Kitty, alam ni PRRD na ibinibenta niya yung bahay. So, ibig sabihin, may bas-bas ni Tatay Digong. Okay? At sabi nga ni VP Saran, even inamin din naman pakinggan natin para ano nyo, no? Marinig nyo na ibinenta yung bahay dahil nga nauubusan na sila ng pera, mga kababayan. Ito po yung video, oh. Let's listen to Ma'am Hanilet Avancenia. Okay. Ma'am, may tatanong po ako. Hope you don't mind. Narinig po ba ni Tata yung about pagbenta niya ng bahay? Ano po naging reaction niya doon? Oo, alam niya. Alam niya at saka alam ng anak. Pag naubusan na kami ng pera, wala na kuha. Diba? Bakit may bibigay ba? Hindi kami nangihingi. Kaya na iba, magawa ng kung ano-ano dyan. Kami wala naman. Kami narinig na ano. Salamat nalabas na libro. Para pagkakitaan ko. Yung libro. Nakasahan ko ngayon. Piso lang. Piso lang yung ano ko. Kami lahat, family, lahat kami. Okay na. Talaga. Tsaka, hindi 10 piso, hindi 100 peso ang bawat lahat. Alam niyo mga kababayan, sinabi rin ni Ma'am Hanilet na hindi nakikita ni PRRD si Kaufman or yung lawyer niya sa kaso. So itong Kaufman, bakit hindi mo dinadalaw si PRRD? Ay ikaw ang legal counsel. So, parang ang bagal din kumilos ni Kaufman, no? Ay, sinabi ni Ma'am Hanilet, mga tet kuya, na hindi nakikita ni PRRD or hindi binibisita ng lawyer ni PRRD si Tatay Digong. So, tama ba yun? Siyempre, si Tatay Digong, abogado yun, nakakaintindi ng dapat gawin. Kung si Kaufman ay pabagal-bagal, matuturuan niya yan ng dapat gawin. Tama, mga kababayan. Dapat nakikipag-usap on a regular basis si Kaufman kay PRRD. O tapos ngayon, sabi ni Ma'am Hanilet, alam naman pala ni PRRD na binibenta niya yung bahay dahil nga nauubusan na sila ng pera. Anong masama? Pinagtatawanan kasi to mga tet kuya ng mga netizens. Pinagtatawanan si Ma'am Hanilet. Oh. So,
doon ka naman hahanga sa pamilyang Duterte, mga ate at kuya, dahil hindi sila nagnakaw sa kaban ng bayan sa loob ng 6 na taon na kung tutuusin, makikinabang ng matindi si PRRD. May mga nagre-regalo na nga ng mga ginto at kung ano-ano, jade. Nakikita niyo sa Malacanang kung pupunta kayo, mga mamahaling like yung jade nga. May mga nagre-regalo kay PRRD niyan, may nagregalo pa yata ng may gustong magregalo ng eroplano kay PRRD, malamang may gustong magbigay ng sasakyan diyan or what. Yun ng mga alpot nag-fundraising para makabigay ng relo eh. Parinig si Ma'am Hanilet, nagpapanting na naman ang tenga ng mga alpot kasi sabi ni Ma'am Hanilet, wala naman kami mapagkukunan, talagang may bibenta ko ang bahay, hindi naman kami nagbebenta ng libro. Mapipiko na naman sila kay Ma'am Hanilet, di ba? Prangkahan ito. Teka muna, pinagkakakitaan nyo yung pangalan ni Pangulong Duterte. Sabi, legacy niya yun. Otot, palusot pa kayo. Hindi bibilhin ang libro nyo kung hindi nakabaladra ang pagbumukha ni Pangulong Duterte at pangalan doon. Binibigay naman namin sa paboritong foundation ni PRRD, ibigay nyo sa pamilyang Duterte. Kailangan nila ng financial help lalo ngayon. Okay, mahal pumunta ng The Hague, magastos, mahal ang ticket, mahal ang accommodation, ang allowance, 'di ba? May mga bayarin, pambayad rin sa lawyer na usad pagong. Ngayon nila kailangan ng financial help. Total ginagamit nyo ang pangalan ni Pangulong Duterte at mukha in the guise of you're just writing up or writing his legacy and the accomplishments and whatnot na na-appreciate nyo sa kanya, magbigay kayo ng percentage. Tama mga kababayan, kung hindi man 50-50, 40%. Imposible hindi tanggapin ng mga Duterte yan. Kailangan nila ngayon. Wala naman sila sa gobyerno eh. Pwede na silang tumanggap. Kasi po, 'di ba? Yung code yung ethic yung code of conduct and ethical standards, hindi na sakop si PRRD niya kasi wala na siya sa pwesto. Hindi na unethical na tumanggap ang pamilya nila. Kung ginagamit din lang naman ang pangalan nila, lalo na yung mga nagbebenta ng mga t-shirt diyan. Okay? Itong bida-bida kasi na in-upload ko na rin kanina, no, na nakikialam siya. Sabi niya, ay hindi mo makukuha, sabi ng bida-bida mga red kuya, hindi mo makukuha ang respeto mula sa akin. Kung hindi mo iingatan ang legasiya ni Pangulong Duterte, maybe i-play natin yung kanyang video, no? Naaalibadbaran ako sa pagbibida-bida ng poke ng inang ito eh. Dali ah. And libag, karangalan ba? Karangalan ba ng mga Duterte kung igalang mo sila? Gaano ka kanino, di naman daw sila magbebenta ng libro. Gaano ka precious ang respeto mo ining? Sino ka? Ha? Reyna ka ng Inglaterra? Ganun ba 'yon? Nakapag nag-provide ka ng respect or nag-gain ng mga Duterte ang respect mo, eh dapat na silang lumuhod sa'yo? Ang taas ng tingin ng libag na to sa kanyang sarili. Anyway, in-upload ko na to pero pakinggan nyo ulit mga ate at kuya, no? Nakakaalibadbad ang pagmamagaling, pagmamatalino. Alam mo, parang may demolition job talaga kay Ma'am Hanilet eh. Sa mag-ina, Ma'am Hanilet at saka kay Kitty. Or maybe epal. Ano sa tingin nyo mga kababayan? Epal lang ba talaga ang babaeng to? Pakinggan nyo ha. Nila, wala naman daw magbibigay at ayaw nila manghingi ng pera kahit kanino, di naman daw sila magbebenta ng libro. Ang bitter ng jowa ni PRRD, alam naman niya saan pupunta pera dyan at legacy yan ni PRRD para sa next generation. Bali history yan. Kakaloka talaga. Pwede naman sabihin na ubos na ang pera namin kaya bebenta at may pahabol pa na gusto niya ata niya na mas lalala mag-away ang mga DDS. Nakuha na talaga ang loob niya ni Mother Tanor. Well, bahala siya sa buhay niya. Well, it looks, ako naniniwala ko hindi naman magbebenta si Hanilet ng property na hindi sa kanya nakapangalan eh. So malamang sa kanya nakapangalan yan. So ngayon kung decision niyang ibenta, okay, decision mong ibenta yan. But do not expect any respect from me after doing that. Do not expect any respect from me after doing that. Who the fuck do you think you are? So narcissist. Ang taas ng tingin sa sarili ng poke ng inang ito. Right?
As if meron siyang, kontrang-kontra siya sa pagbenta ng bahay ni PRD kasi legacy nga raw yan. Okay? Kumbaga, pwede yung maging museum, bibisitahin ng mga tao. Ay kung sino man ang bumili ng bahay na yan, for sure billions na ang worth. Alam ng bibili niyan yung value ng bahay. Ngayon, baka gawin nga rin niyang museum ng kung sino man ang bibili. Baka i-preserve naman kung ano ang itsura ng bahay. Just like yung bahay ni Jose Rizal sa Calamba, mga ate at kuya. We see Tatay Digong as modern day hero, living hero, and I hope he'll live another 100 years or another 80 years, right? Or lumagpas pa siya kay sa edad ni Enrile. Kung ating kumbaga inilalagay sa pedestal ang isang Jose Rizal at ang isang Andres Bonifacio. Lalo na si Tatay Digong na proud tayo na nasa lifetime natin. Tama? So, sa tingin ko, ipipreserve yan ng bibili. Nga lang at walang choice si Ma'am Hanilet. Hindi sila at peace doon. Nag-aalala silang baka lusubin sila, tamnan pa ng mga droga, baril doon at palabasin na si Tatay Digong ay drug lord at killer nga talaga. Jollibag, alam mo bang hindi makatulog ng maayos yung mag-ina doon lalo't wala na nga si Pangulong Duterte? Bawat sulok ng bahay will remind them of PRRD. Anong part niya nang hindi mo naiintindihan, libag? Makabatikos ka lang kay Ma'am Hanilet talaga. No? Kung ano-ano mga pinagnangangak-ngak mo, sasabihin hindi nila makukuha ang respeto. So, sino kang putang ina mo? Deserve mo ang malutong na mura. Ang taas ang tingin mo sa sarili mo, putang ina ka. Ano ka, First Lady ng Pilipinas? Reyna ka? Diyos ka ng mundong ito? Or si Raulo ang lintik na babaeng yan? What do you think, mga kababayan? Ba't ganyan ang pananalita at pag-ugali ng isang yan? Binayaran ba yan para pulaan si Ma'am Hanilet? Pa-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.